Yo, magandang araw. Tara magluto tayo ng paksiw na isda. Ito nga pala yung mga ingredients. So gumamit nga pala ako ng gulay na ampalaya dyan. So depende sa inyo, pwede rin talong. So makikita nyo wala pala yung suka dyan. Pero syempre, di natin malilimutan yan. So tara, ready na natin. Isang mabilisang magic muna dyan. Yon. So na-prepare na natin lahat. Dinagdag ko nga pala dyan yung siling pula. At ito na yung datong puti na sukang gagamitin natin. So tara, simulan na natin. Sa isang maliit na kasirola, maglagay tayo ng kaunting mantika. So depende sa inyo yan kung gusto nyo lagyan ng mantika o hindi. Ako kasi nilalagyan ko. Then ikalat lang natin. Then maglagay tayo ng kaunting bawang, konting luya at sibuyas muna. Then lagyan na rin natin ng siling labuyo. Isunod nating ilagay yung mga isda. Ilagay na rin natin yung mga tira nating sili, bawang, luya at sibuyas. Kung meron kang siling green o siling panigang, ilagay na rin natin. Pero depende sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Timplahan na rin natin ng asin. So makikita nyo parang ang dami kong binubuhos na asin pero konti lang po yan. And then yung asin na nabili ko hindi siya ganun kaalat. Isunod na natin yung paminta. So pwedeng pamintang durog or pamintang buo. Ako kasi usually pamintang buo talaga yung ginagamit ko. Kaso naubos na yon. So durog na lang. So gusto ko mang kumuha dito. Hindi ko siya mabuksan kasi parang nakalak. So ganyan na lang, no choice. Pwede rin naman yan, mas masarap din naman yan. And last but not the least na pampalasang ilalagay natin ay ang magic sarap. Kung wala ka naman magic sarap, syempre, pwede yung betchin. Pwede rin wala. Depende sa inyo yan. So, ayun na nga, no. Ilalagay na natin yung gulay natin na ampalaya. Pinakahuli sa lahat, ilagay na natin yung sukang pampaasim natin. Sa isang maliit na cup, naglagay lang ako ng 1/2 cup ng suka. So, since na konti lang yung ipapaksiw natin. Then, naglagay rin tayo ng 1/4 cup na tubig dyan. Ang technique ko nga pala sa paglalagay ng pampaasim pag nagluluto ako ng paksiw is 1:1/2. Kung gaano kadami yung nilagay kong suka, dapat kalahati lang nun yung ilalagay kong tubig. Kumbaga, sa isang basong suka, dapat kalahating basong tubig lang yung ilalagay natin para hindi siya ganun kaasim at hindi siya ganun katabang. Pero syempre, ang pagluluto ng paksiw, depende pa rin sa inyo yan kung gaano kaasim yung gusto nyo. So ayun na nga, no. Isasalang na natin ngayon siya sa kalan. Papakuluan na lang natin ng ilang minuto yan hanggang sa maluto, lalong-lalo na yung gulay natin. After ng ilang minuto, binuksan na natin siya para i-check natin yung gulay kung luto na ba siya. Inalog-alog na rin natin para ma-check natin kung baka dumikit yung isda. Pero hindi naman kasi masabaw naman siya. Sa pagkakataong ito, luto na yung ampalaya natin din. Luto na rin yung suka. Based sa amoy niya, napakabango niya at paksiw na paksiw talaga siya. So pwede natin tikman yan kung tama na sa inyo yung alat at asim. Pero tignan nyo naman mga idol, napakasarap ng pagkakaluto niyan. Mukhang makakaubos na naman ako ng maraming kanin neto. So paano ba yan? Nakaserve na. Ano pa nga ba? Tara, manganta na.